Ang mga salita ay tumusok sa puso ni Alia na parang mga bubog ng basag na salamin. Hindi ka nababagay dito. Malamig. Matigas. Bawat pantig ay puno ng paghamak. Galing ang mga iyon kay Mateo, ang panganay na anak ni Don Victor, at tumama ang mga iyon sa kanya nang walang anumang pasintabi. Napayuko si Alia, ang tingin ay nakapako sa sarili niyang plato na puno pa ng pagkain. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang kamay na may hawak sa kubyertos. Biglang uminit ang kanyang mga pisngi, at alam niyang namumula na siya sa kahihiyan. Sa ilalim ng maningning na ilaw ng aranyang gawa sa kristal, sa gitna ng hapagkainang gawa sa pinakamatibay na nara, at sa harap ng mga pagkaing hindi niya kailanman nakita noong siya'y nasa ampunan pa, naramdaman ni Alia na siya ang pinakamaliit at pinakawalang kwentang tao sa buong mundo. Isang taon na siyang naninirahan sa mansyon ng mga De La Vega, ang tinaguriang gintong kulungan sa kanyang isipan. Isang taon na rin siyang umaasa na isang araw, mararamdaman niyang kabilang siya. Ngunit ang pag-asang iyon ay unti-unting namamatay gabi-gabi sa tuwing upo siya sa hapag na ito. Sumulyap siya sa paligid. Ang iba pang mga kapatid ni Mateo ay abala sa kanilang mga cellphone, walang pakialam. Ang kanilang mga asawa ay nagbubulungan tungkol sa kung saang bansa sila magbabakasyon. Para silang mga manonood sa isang dula kung saan siya ang bida na laging pinapahiya. At si Mateo. Nakatingin pa rin ito sa kanya, may isang ngisi sa gilid ng labi, isang ngisi na nagsasabing nagtatagumpay na naman ito sa pagpaparamdam sa kanya na isa siyang basura. Hayaan mo na siya, Theo, sa wakas ay may nagsalita. Si Don Victor. Ang kanyang papa. Ang nag-ahon sa kanya mula sa hirap. Mahina ang boses ng matanda, ngunit sapat na para marinig ng lahat. May kaunting ubo na sumunod dito, isang tunog na nagbigay ng kaba sa dibdib ni Alia. Kaninang hapon lang, habang tinutulungan niya itong maglakad-lakad sa hardin, napansin niya ang pamumutla nito at ang mabilis na paghingal. Papa, okay lang po kayo? Tanong niya noon, puno ng pag-aalala. Umiti lang si Don Victor, isang pilit na ngiti. Okay lang, anak. Napagod lang siguro. Hinawakan nito ang kamay niya, at sa sandaling iyon, naramdaman ni Alia ang isang pambihirang init ng pagmamahal. Iyon ang mga sandaling nagbibigay sa kanya ng lakas, ang mga patunay na kahit paano, may isang tao sa bahay na ito na nagmamalasakit sa kanya. Ngunit ang sandaling iyon ay madaling mabura ng kasalukuyan. Bakit, Papa? Pinagtatanggol mo na naman ang pulot na yan, sarkastikong tugon ni Mateo, habang isinusubo ang isang piraso ng steak. Baka nakakalimutan mo kung saan lang siya galing. Baka kahit anong isuot niyang damit na mamahalin, amoy ampunan pa rin. Tumayo si Alia. Hindi na niya kaya. Ang bawat salita ay parang suntok sa kanyang sikmura. Ang mga luha ay nagbabadyang tumulo mula sa kanyang mga mata. Paumanhin po, halos pabulong niyang sabi. Busog na po ako. Akyat na po ako sa aking kwarto. Hindi na niya hinintay ang sagot. Mabilis siyang tumalikod, bawat hakbang ay parang isang pagtakas. Narinig pa niya ang mahinang tawag ni Don Victor. Alia, anak eh. Pero sa likod noon, narinig niya ang mas malakas at mas malinaw na halakhak ni Mateo. Nang biglang may bumagsak. Isang malakas na kalabog na sinundan ng tunog ng nabasag na plato at sigawan. Natigilan si Alia sa paanan ng engrandeng hagdanan. Dahan-dahan siyang lumingon, ang puso niya ay kumakabog ng napakabilis. Ang nakita niya ay isang eksenang hinding-hindi niya malilimutan. Nakatumba ang silya ni Don Victor. At ang matanda, ang nag-iisang taong nagbigay sa kanya ng pag-asa sa loob ng kulungang ito, ay nakahandusay sa sahig. Walang malay. Papa, sigaw ni Alia, isang sigaw na puno ng takot at pagkabigla. Naging magulo ang lahat. Ang mga katulong ay nagpapanakbuhan. Ang mga kapatid ni Mateo ay napatayo, gulat na napatingin sa kanilang ama. May tumatawag ng ambulansya. Tumakbo si Alia pabalik, lumuhod sa tabi ni Don Victor. Nakita niya ang pamumutla ng mukha nito, ang bahagyang pagbuka ng mga labi nito na parang may huling gustong sabihin. Papa, gumising po kayo. Umiiyak niyang sabi habang niyugyog ang balikat ng matanda. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang anino sa gilid ng kanyang paningin. Itinaas niya ang kanyang nangingilid na luhang mga mata at nakita niya si Mateo. Nakatayo lang ito doon. Hindi gumagalaw. Hindi nag-aalala. Nakatingin ito sa kanya.
Diretsong-diretso sa kanyang mga mata. At sa mga mata ni Mateo, wala siyang nakitang takot o awa para sa sarili nitong ama. Ang nakita niya ay isang bagay na mas nakakakilabot. Isang malamig na kalkulasyon. Isang anino ng tagumpay. Tila ba ang pagbagsak ni Don Victor ay hindi isang trahedya para kay Mateo, kundi isang pagkakataon. At sa sandaling iyon, habang hawak ang malamig na kamay ng kanyang si Papa, naramdaman ni Alia ang isang bagong uri ng takot. Isang takot na nagsasabing ang pagbagsak ng kanyang tagapagtanggol ay simula pa lang ng isang mas madilim at mas mapanganib na kabanata sa kanyang buhay. Ang tunog ng sirena ng ambulansya ay bumabaon sa kaluluwa ni Alia. Bawat ugong nito ay nagdadala ng bagong alon ng takot at pagkalito. Hindi niya alintana ang malamig na simoy ng gabi habang nakatayo siya sa labas ng emergency room kasama ang iba pang mga De La Vega. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatingin sa salamin ng pinto, nagbabakasakali na makakita ng kahit anong senyales. Ngunit ang nakita niya lang ay ang sarili niyang refleksyon, isang babae na halos hindi na niya kilala. Mugto ang mga mata, gusot ang damit. Ang kahirapan ay pinalitan ng karangyaan, ngunit ang sakit sa kanyang puso ay mas matindi pa kaysa noon. Ang mga boses ng mga kapatid ni Mateo ay bulong-bulungan sa likod niya, ngunit hindi niya maintindihan ang kanilang mga salita. Ang kanyang isip ay abala sa isang tanong, bakit? Bakit ganoon na lang ang tingin ni Mateo sa kanya? Bakit tila nagagalak ito sa trahedya? Lumipas ang mga oras na tila walang katapusan. Sa wakas, lumabas ang doktor, ang mukha ay seryoso. Stable na po siya sa ngayon. Pero ang kondisyon niya malubha. Any moment. Bumagsak ang balikat ni Alia. Kahit paano, buhay pa si Don Victor. May pag-asa pa. Sino ang pwedeng pumasok? Tanong ni Mateo, ang boses ay pilit na kalmado. Ako ang panganay. Ayaw ni Don Victor na makita kayo, sir, diretsong sagot ng doktor. Ang hiling niya ay si Enmea Alia de la Vega lang ang papasukin. Napanganga si Mateo. Ang iba pang mga kapatid niya ay nagkatinginan, puno ng pagtataka at inggit. Si Alia naman ay naramdaman ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Bakit siya? Ano ang gustong sabihin ni Don Victor sa kanya? Pumasok si Alia sa silid, bawat hakbang ay mabigat. Ang hangin sa loob ay malamig at puno ng amoy ng gamot. Nakahiga si Don Victor sa kama, maraming tubo na nakakabit sa kanya. Ang kanyang mukha ay parang papel sa sobrang putla. Ang mga mata niya ay bahagyang nakabukas, ngunit puno ng pagod. Papa, bulong ni Alia, lumapit sa tabi nito. Hinawakan niya ang malamig nitong kamay. Pilit na ngumiti si Don Victor. Umubo siya ng bahagya, at pagkatapos ay nagsalita, ang boses ay halos hindi na marinig. Alia, buti na lang dumating ka. Nanginig ang labi ni Don Victor. May kailangan kang malaman, anak. Bago pa huli ang lahat. Kinabahan si Alia. Ano po yon, Papa? Huwag po kayong magsalita ng ganyan. Nagpatuloy ang matanda, tila iniipon ang bawat natitirang lakas. Hindi ka ampon, Alia. Nanlaki ang mga mata ni Alia. Pakiramdam niya ay may malaking kamay na sumakal sa kanyang lalamunan. Ano po ang sinasabi niyo, Papa? Anak kita, Alia, bulong ni Don Victor, ang kanyang mga mata ay nanunuot sa kaluluwa ni Alia, puno ng pighati at pagsisisi. Anak kita ni Elena Reyes. Umikot ang mundo ni Alia. Si Elena Reyes? Sino si Elena Reyes? Isang pangalan na hindi niya pa narinig kailanman. Ang lahat ng alam niya tungkol sa kanyang sarili, sa kanyang pagkatao, ay biglang nawasak. Ampon siya. Iyon ang laging sinasabi. Iyon ang kanyang kinamulatan. Nagkamali po siguro kayo, Papa, pilit niyang sabi, humihinga ng malalim. Ako po si Alia de la Vega. Anak niyo po ako, pero ampon po ako. Sa ampunan po ako nanggaling. Pinilit ni Don Victor na ilabas ang kanang kamay, at halos hindi niya makita ang hawak nitong maliit, lumang locket. Ito ang ibinigay ko sa kanya noon. Suot niya ito nung araw na napilitan siyang umalis. Ibinigay ni Don Victor ang locket sa kanya. Maramdaman niya ang init ng matanda. Malabo ang locket, may bahid ng kalawang. Ngunit nang buksan niya ito, isang maliit, lumang larawan ang tumambad. Isang babaeng may mapungay na mga mata, nakangiti. Hindi ito si Don Victor. Hindi ito ang asawa ni Don Victor.
Ito ay isang babaeng may simpleng suot, ngunit may kakaibang kinang sa mga mata. Si Elena. Bulong ni Don Victor. Ang pinagbabayaran ko ang kasalanan ko eh. Nagsimulang tumulo ang luha sa mga mata ni Aliyah, ngunit hindi dahil sa awa. Kundi dahil sa galit. Galit sa kasinungalingan. Galit sa nakaraang biglang bumalik upang gilitin ang kanyang puso. Bakit po? Bakit niyo po ito itinago? Ang boses ni Aliyah ay nanginginig sa pagkalito at kirot. Bakit po ninyo ako itinago? Nasaan po si Elena? Pumikit si Don Victor. Dahil sa reputasyon. Sa pangalan. Pinilit ko siyang umalis, Aliyah. Buntis siya noon. Pero natakot ako. Natakot ako na masira ang pangalan ng pamilyan. Ang kanyang boses ay humina, halos mawala. Isang malaking pagkakamali, anak. Patawarin mo ako eh. Ang bawat salita ay tumagos sa buto ni Aliyah. Naramdaman niya ang matinding pagtataksil. Hindi lang ng mundo, kundi ng mismong taong nag-ahon sa kanya. Ampon. Ito ang kanyang pagkakakilanlan. Pero ngayon, ito ay isang kasinungalingan. Kasabay ng pagdami ng luha ni Aliyah, isang bahagyang ingay ang narinig niya mula sa labas ng pinto. Isang anino na dumaan sa salamin. Si Mateo. Nakita ni Aliyah ang unti-unting pagpikit ng mga mata ni Don Victor. Ang kanyang kamay ay lumuwag sa pagkakahawak sa locket. Papa? Papa! Sinubukan ni Aliyah na kalugin ang balikat ni Don Victor. Ngunit wala na. Humina ang hininga nito hanggang sa tuluyan itong nawala. Ang beep ng machine ay naging tuloy-tuloy na tunog. Isang linya. Isang matagal, malalim na hininga ang pinakawalan ni Aliyah. Namatay na ang kanyang papa. Doon, sa loob ng silid na yon, kasama ang katawan ng taong nagbigay sa kanya ng pangalan, isang bagong Aliyah ang isinilang. Isang Aliyah na puno ng galit, pagtataksil at matinding pagkalito. Naramdaman niya ang isang lamig na dumaan sa kanyang likuran. Tumayo siya, ang mga mata ay nakapako pa rin sa patay na katawan ni Don Victor. Patawarin mo ako, Aliyah. Huwag mong hahayaan na masira ang buhay mo dahil sa kasalanan ko. Biglang bumukas ang pinto. Nakita ni Aliyah si Mateo nakatayo sa bukana. Ang mukha nito ay hindi nagulat. Hindi malungkot. Sa halip, may isang ngisi sa gilid ng labi, isang ngisi na nagpapalamig sa dugo ni Aliyah. At sa kanyang mga mata sa mga mata ni Mateo ay nababasa ni Aliyah ang pinakamadilim na totoo. Alam niya. Alam niya ang lahat. Kaya pala ikaw ang gustong makausap ng matanda, malamig na sabi ni Mateo. Ang boses ay tila isang ahas na gumagapang sa katawan ni Aliyah. Ang pulot na ampon naging anak. Lumapit si Mateo, dahan-dahan, ang bawat hakbang ay parang martilyo na tumatama sa dibdib ni Aliyah. Hindi mo yan gagamitin laban sa akin, Aliyah, bulong niya, ang kanyang mga mata ay nanunuot sa kanya, puno ng pagbabanta. Ang lihim na yan ang magiging wakas mo. Ang mansyon ng mga De La Vega ay napuno ng lamig, hindi lamang ng panahon kundi pati na rin ng kamatayan. Ang lamay ni Don Victor ay naging isang sirkus ng pakitang tao. Ang bawat pahayag ng pakikiramay ay tila may halong pag-uusisa, ang bawat yakap ay tila may kasamang pagtataka. At si Aliyah? Siya ang sentro ng lahat ng bulungan, ang mata ng bagyo na hindi alam kung paano lulusot. Nakaupo siya sa isang sulok, nakatago sa lilim ng malaking kurtina. Ang kanyang mga mata ay walang patid na nakatingin sa kabaong. Tila nagbabakasakali na babangon si Don Victor at sasabihin sa lahat ang katotohanan. Ngunit patay na ito. Patay na ang tanging saksi sa kanyang pagkatao. At sa bawat segundo na lumilipas, mas lumalalim ang pakiramdam niya ng pag-iisa. Kita mo na. Akala mo ba makakasingit ka sa pamilya namin? Napalingon si Aliyah. Si Mateo. Nakatayo ito sa likod niya, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit, ngunit may bahid ng pagtatabumpay. Ang kanyang boses ay mahina, sapat lang para siya ang makarinig. Hindi ka namin kadugo. Isa ka lang ampon. Ang mga huling salita ng matanda isa lang yang delusyon ng naghihingalo. Walang makapagliligtas sa iyo ngayon. Napahawak si Aliyah ng mahigpit sa kanyang palda. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin sa lahat ang narinig niya. Ngunit ano ang kanyang patunay? Isang lumang locket. Isang pahina ng di tapos na kwento. Dumating ang araw ng libing at kasama nito ang pinakahihintay na pagbabasa ng testamento.
Ang silid-aralan ni Don Victor ay napuno ng lahat ng mga miyembro ng pamilya de la Vega, mga kamag-anak na hindi niya kailanman nakita, at isang matandang abogado na si Atty. Salazar na matagal ng abogado ng pamilya. Naramdaman ni Alia ang tensyon sa hangin. Ang bawat isa ay naghihintay, nanginginig sa pag-asa at pag-aalala. Sinimulan ni Atty. Salazar ang pagbabasa. Mahabang listahan ng mga ari-arian, negosyo, at investments. Ang mga kapatid ni Mateo ay nakarinig ng mga pagbabahagi na inaasahan na nila. Pero naramdaman ni Alia ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. At para sa huling bahagi ng testamento, sabi ni Atty. Salazar, inayos ang kanyang salamin. Para kay Ina Alia de la Vega. Nagsimula ang bulungan sa silid. Ang tingin ni Mateo ay tila lalabas sa kanyang mga mata sa tindi ng galit. Ipinamamana ko kay Alia de la Vega, ang aking anak, ang 50% ng lahat ng aking ari-arian, negosyo, at iba pang kayamanan, basa ni Atty. Salazar, ang boses ay kalmado. Sa kondisyon na mapatunayan ang kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang aking biological na anak sa loob ng 1 taon. Kung hindi, mapupunta ang bahaging ito sa mga naiwang miyembro ng pamilya. Para itong bomba na sumabog sa silid. Nagulantang ang lahat. Ang ilan ay napasinghap. Ang mga kapatid ni Mateo ay nagulantang. At si Mateo. Sumabog ito. Ano? Sigaw ni Mateo, tumayo sa kanyang silya, ang mukha ay namumula. Hindi ito totoo. Isang malaking kasinungalingan. Ang babaeng yan ay ampon lang. Hindi siya kadugo. Mateo, kumalma ka, banta ni Atty. Salazar. Kakayanin kong hamunin ang testamento na yan sa korte. Patuloy ni Mateo, ang kanyang mga mata ay nakapako kay Alia, puno ng matinding pagkamuhi. Walang patunay. Walang kukuha ng kung anong para sa akin. Lalabanan ko yan. Naramdaman ni Alia ang init na umakyat sa kanyang ulo. Lumakas ang kanyang loob. Nagkaroon siya ng 1 taon. May pagkakataon siya. Umalis siya sa mansyon, halos hindi napapansin. Naglakad-lakad siya sa isang parke, sinusubukang ayusin ang kanyang mga iniisip. Ang lahat ng nangyari ay tila panaginip. Isang bangungot. Pag-upo niya sa isang bench, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang cellphone. Isang unknown number. Huwag kang mag-isa, Alia, narinig niya ang isang boses, lalaki, mahina at pilit na itinago. Ang iyong ina. Elena Reyes. Siya ang susi. Pero delikado ang paghahanap sa kanya. Alam ni Mateo ang lahat. Mag-ingat ka. Nagulat si Alia. Sino ito? Paano nito nalaman ang tungkol kay Elena? Bago pa siya makasagot, naputol ang tawag. Nanatili siyang nakatitig sa cellphone, ang kanyang puso ay kumakabog. May ibang nakakaalam. At may nagbabala sa kanya. Umuwi si Alia sa mansyon, ang kanyang isip ay gulong-gulo. Ngunit pagpasok niya sa kanyang kwarto, napansin niya ang kakaibang amoy. Parang may ibang tao ang pumasok. May nahulog na lampshade. Lumakad siya ng dahan-dahan, ang kanyang mga mata ay mapanuri. Nakita niya ang isang bakas ng sapatos sa sahig. Isang malaking sapatos, panlalaki. Hindi sa kanya. Hindi rin sa mga katulong. Naglakad siya patungo sa kanyang closet. Nakabukas ang isang drawer. Ang kanyang mga gamit ay nagulo. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, ngunit naramdaman niya na may hinahanap ang taong pumasok. At mayroon din namang nawawala. Ang lumang locket na ibinigay ni Don Victor sa kanya. Ang tanging ebidensya na mayroon siya. Wala na ito. Naramdaman niya ang matinding takot. Hindi ito paghahanap ng impormasyon lang. May gustong sirain ang mga ito. May gustong manakit sa kanya. Si Mateo. Lumabas siya ng kanyang kwarto, ang kanyang puso ay puno ng matinding galit. Hindi siya susuko. Hindi siya hahayaan na mawala ang lahat ng ito. Kung gusto ni Mateo ng labanan, handa si Alia. Handa siyang hanapin ang kanyang ina. Handa siyang labanan ang kasinungalingan. Handa siyang labanan si Mateo. At sa gitna ng kanyang kwarto, sa ilalim ng dim na ilaw, napansin niya ang isang bahagyang nakaawang na drawer sa desk ni Don Victor. Isang desk na itinago ni Don Victor mula sa lahat. Dahan-dahan niya itong binuksan, at doon, sa gitna ng mga lumang papel, isang lumang papel na may sulat kamay ang kanyang napansin. Kinuha niya ito at binasa ang mga salita, halos hindi makahinga.
Elena, huwag kang susuko. Ang katotohanan ay laging mananaig. Hanapin mo ang lumang tirahan natin sa Tagaytay. Doon ko itinago ang simula ng lahat. Ang lumang sulat ni Don Victor ay naging kumpas ni Alia, isang sinulid ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Hanapin mo ang lumang tirahan natin sa Tagaytay. Doon ko itinago ang simula ng lahat. Ang mga salitang iyon ay bumabaon sa kanyang isip, nagbibigay sa kanya ng dahilan para lumaban. Kinaumagahan, bago pa sumikat ang araw, palihim na umalis si Alia sa mansyon. Nag-isa siya, bitbit ang isang maliit na bag at ang determinasyong makita ang katotohanan. Ang paglalakbay patungong Tagaytay ay puno ng kaba, bawat kanto ay tila may anino ni Mateo na nagkukubli. Pakiramdam niya ay may mga mata na nakasubaybay sa kanya. Ngunit mas malakas ang pagnanais niyang mahanap ang kanyang ina. Pagsapit niya sa Tagaytay, ang sariwang hangin at tanawin ng Taal Lake ay hindi sapat para pagaanin ang kanyang kalooban. Ang address na binigay ni Don Victor ay nagdala sa kanya sa isang liblib na bahagi ng Tagaytay, malayo sa mga resort at pasyalan. Isang patag na lupain ang tumambad sa kanya, at sa gitna nito, isang lumang bahay na halos mawasak na. Ang mga dingding nito ay nabubulok, ang bubong ay butas-butas, at ang mga bintana ay basag. Halos lamunin na ito ng mga ligaw na damo at baging. Ito ba ang sinasabi ni Don Victor? Ito ba ang lumang tirahan nila? Pumasok si Alia sa loob, ang puso ay puno ng pagkabigo. Ang amoy ng alikabok at lumang kahoy ay sumalubong sa kanya. Wala siyang nakitang anuman na maaaring maging simula ng lahat. Ang lahat ay tila nawasak. Tila binura ng panahon. O sinadyang burahin. Nilibot niya ang bawat sulok, bawat silid. Ang kusina ay walang laman. Ang sala ay may sirang silya. Ang itaas na palapag ay delikado na akyatin. Ngunit habang naglalakad siya sa isang silid, napansin niya ang isang maliit na uka sa dingding. Parang may kabinet na inalis doon. Nandoon pa ang bakas ng 4 na butas ng tornilyo. Pinisil ni Alia ang uka. Hindi ito karaniwang pader. May kakaiba. Sinubukan niyang kalabitin. Walang lumalabas. Napabuntong hininga siya. Baka nagkakamali siya. Baka wala na talaga siyang matutuklasan dito. Ngunit bago pa siya sumuko, nakita niya ang isang lumang laruan sa sulok ng silid, halos nakabaon na sa lupa. Isang maliit na kahoy na manika, kupas na ang kulay, basag na ang isang braso. Kinuha niya ito. May bumalong luha sa kanyang mga mata. Sino kaya ang naglalaro nito? Si Elena. O baka siya? Isang malabong alaala ang kumislap sa kanyang isip, isang imahe ng isang munting bata na may hawak na laruan, ngunit mabilis itong naglaho. Naramdaman ni Alia ang pag-asa, gaano man ito kaliit. May bakas ng buhay dito. Lumabas siya ng bahay mas maingat. Naghanap siya ng mga kapitbahay. May nakita siyang isang matandang tindera sa isang sari-sari store na malapit sa daan. Ate, magandang araw po, bati ni Alia, pilit nang umiti. May itatanong lang po ako. Sino po ang may-ari ng bahay doon? Itinuro niya ang lumang bahay. Nagtaas ng kilay ang tindera. Ah, yan? Matagal nang walang nakatira riyan. Ang sabi-sabi, sa isang mayamang pamilya yan, pero bigla na lang silang umalis. Naging abandonado na lang. May nakatira po ba rito na ang pangalan ay Elena Reyes? Nagbago ang ekspresyon ng matanda. Naging seryoso ang kanyang mukha. Elena Reyes? Aba, matagal na yan. Hindi ko na inakala na may magtatanong pa sa kanya. Mabait na babae yan. Katulong yan ng isang mayamang ginoo na dinadala niya rito minsan. Pero bigla na lang nawala. Nabuntis yata noon. Pagkatapos, hindi na namin nakita. May nagsabi na nagtrabaho sa ibang bansa, may nagsabi na naaksidente. Naaksidente, tanong ni Alia, kinabahan. May nabalita noon sa dyaryo, sabi ng matanda. Parang may aksidente sa bus o kung ano. Pero hindi malinaw kung siya nga. Walang nakakita sa bangkay, ang sabi-sabi. Narinig ni Alia ang salitang hindi malinaw. Ang ibig sabihin, may pag-asa pa. Nagpasalamat si Alia at nagpaalam. Habang naglalakad siya pabalik sa kalsada, napansin niya ang isang itim na van na nakaparada sa di kalayuan. Hindi ito basta-basta. Ang kanyang kutob ay nagsabi sa kanya na may masamang nangyayari. May nagmamanman. Nagsimula siyang maglakad ng mas mabilis.
Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa maabot niya ang isang liblib na daan. Ang mga puno ay nagbibigay ng matinding lilim. Doon, narinig niya ang tunog ng gulong ng sasakyan na huminto sa likod niya. Nilingon niya. Ang itim na van. Bumukas ang pinto nito. Dalawang malalaking lalaki ang lumabas. May suot silang itim na sombrero na halos tinatakpan ang kanilang mukha. Ang kanilang mga mata ay matalim, nakapako sa kanya. Enda Alia de la Vega, sabi ng isa, ang boses ay kalmado ngunit puno ng banta. Sumama ka sa amin. Kailangan ka naming makausap. Napalunok si Alia. Hindi ito isang paanyaya. Ito ay isang utos. Si Mateo. Hindi siya nagkamali. Sinundan siya nito. Sino kayo? Tanong ni Alia, pilit na pinatatag ang boses, kahit nanginginig ang kanyang buong katawan. Ilang bagay lang ang kailangan naming klaruhin, sabi ng isa pa. Ang tungkol sa mana. At ang tungkol sa iyong ina. Sumubok si Alia na tumakbo. Ngunit mabilis ang mga lalaki. Hinawakan siya ng isa sa braso, mahigpit. Pinilit niyang magpumiglas. Bitawan mo ako, sigaw niya. Nagsimula silang hilahin siya patungo sa van. Ang kanyang puso ay kumakabog sa takot. Hindi siya makapag-isip. Hindi niya akalain na aabot sa ganito ang lahat. Ngunit habang hinihila siya, nag-isip siya. Hindi siya susuko. Hindi niya hahayaan na matalo siya. Sinipan niya ang lalaki sa binti. Nagulat ito at nabitiwan siya. Tumakbo siya, tumakbo ng mabilis, walang direksyon. Patungo sa masukal na bahagi ng kabubatan. Narinig niya ang sigaw ng mga lalaki sa likod niya. Ang mga yapak nila na humahabol sa kanya. Habulin siya. Nagmamadali siyang tumalon sa mga sanga, baging, at nagpumiglas sa mga matutulis na halaman. Ang kanyang mga kamay at braso ay nasusugatan. Ngunit hindi niya alintana. Ang tanging nasa isip niya ay ang pagtakas. Kailangan niyang mabuhay. Kailangan niyang malaman ang buong katotohanan. Sa gitna ng kanyang pagtakbo, may nahagip ang kanyang tingin. Isang lumang dyaryo, basang-basa, halos nabubulok na sa ilalim ng isang bato. May nakasulat na heading, Mysterious Bus Accident in Cavite. No survivors identified. Misteryosong aksidente sa bus sa Cavite. Walang nakilalang nakaligtas. May petsa. Matagal na. Maraming taon na ang nakalipas. Sa ilalim ng dyaryo, may nakasulat na pangalan, halos hindi na mabasa, Elena Reyes. Hindi siya namatay. Hindi pa sigurado. Sa muling paglingon niya, nakita niya ang mga lalaki, papalapit na. Wala na siyang pagpipilian. Tumalon siya sa isang bangin, na puno ng mga halaman, hoping na hindi siya makikita. Nakatago siya sa ilalim ng isang siksik na palumpong, halos hindi humihinga. Narinig niya ang boses ng mga lalaki na naghahanap sa kanya. Saan siya nagpunta? Hindi siya pwedeng mawala. Naramdaman niya ang malamig na lupa sa kanyang pisngi. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Nang biglang may nahulog sa kanyang tabi. Isang lumang sobre, basa at halos masira na. Mukhang nahulog ito mula sa bulsa ng isa sa mga lalaki habang nagmamadali sila. Inabot niya ito nang may panginginig. Binuksan niya. Isang larawan. Isang lumang larawan, kulay sepia. Isang babaeng may mapungay na mga mata na nakangiti. Si Elena. Walang duda. Nakatayo siya sa tabi ng isang lalaki na hindi niya kilala. May gwardiya ang lalaki, mukhang mayaman. Ang lalaki ay nakangiti, ngunit may kakaibang tingin sa kanyang mga mata. Sa likod nila, isang maliit na bata ang nagtatago, halos hindi makita, tila nahihiya. Kinabahan siya. Sino ang lalaki? At ang bata? Sa likod ng larawan, may sulat kamay na halos mabura na, isinulat ng mabilis at magulo. Buhay pa siya. Hanapin mo si Mang Tonyo sa lumang pantalan ng Isla Paraiso. Ang mansyon ng mga De La Vega ay naging isang malamig na bilangguan. Bawat tingin ng mga katulong, bawat bulong ng mga pinsan, ay tila mga pako na tumutusok sa balat ni Alia. Lalo na ang mga mata ni Mateo, na palagiang nakabantay sa kanya, puno ng pagbabanta matapos ang insidente sa Tagaytay. Alam niya na hinahanap pa rin ng mga tauhan nito ang lumang litrato at ang sulat na may impormasyon tungkol kay Mang Tonyo. Pinakatago niya ang mga ito sa isang lihim na bulsa ng kanyang lumang wallet.
Ito ang kanyang tanging pag-asa. Ang araw ng unang pagdinig sa korte ay dumating na parang isang malamig na hangin. Ang sala ng korte ay napuno ng matataas na personalidad at mga mamamahayag na sabik sa iskandalo ng pamilya de la Vega. Nakaupo si Alia sa tabi ng kanyang abogado, si Atty. Cruz, isang matandang lalaki na mukhang pagod na sa buhay. Ente de la Vega, kailangan po nating patunayan ang iyong dugong de la Vega. Kung hindi, mawawala ang lahat, pabulong na paalala ni Atty. Cruz habang iniaayos ang kanyang kurbata. Nanginginig si Alia. Ang mga mata niya ay nakatingin sa harap sa upuan ng akusado. Ngunit doon, nakita niya si Mateo, nakaupo ng tuwid, ang mukha ay kalmado at puno ng kumpiyansa. Isang ngisi ang kumislap sa labi nito. Nagsimula ang paglilitis. Ang abogado ni Mateo, si Atty. Ramirez, ay isang matikas at matalas na tao. Agad niyang inilabas ang kanyang mga baraha. Ikinagagalak po naming ipakita sa korte ang mga dokumentong ito, sabi ni Atty. Ramirez habang winawagayway ang isang folder ng mga papel. Mga dokumento mula sa ampunan na nagpapatunay na si Enya Alia ay dumaan sa proseso ng pag-aampon. At mas importante, isang sworn affidavit mula sa isang dating empleyado ng ampunan na nagpapatunay na walang sinumang Elena Reyes ang pumasok doon upang maghanap ng anak. Para itong suntok sa tiyan ni Alia. Affidavit. Isang kasinungalingan. Wala siyang nakita kailanman na sinumang naghahanap sa kanya. Alam niyang peke ang mga yon. Ngunit paano niya mapapatunayan? Ipinakita rin ni Atty. Ramirez ang isang lumang pahayagan na may headline tungkol sa bus accident na nabanggit ng tindera sa Tagaytay. Ayon sa mga balita noong panahong iyon, isang Elena Reyes ang kabilang sa mga nasawi sa trahedya na ito. Sa madaling salita, patay na po ang sinasabi nilang tunay na ina ni MS de la Vega at wala rin siyang koneksyon sa pamilyang de la Vega. Objection, sigaw ni Atty. Cruz. Hearsay. Walang patunay na ang Elena Reyes na yan ay ang sinasabi ng Don Victor sa kanyang testamento. Ang aming kliyente po, si Emma Mateo de la Vega, ay handang patunayan na ang lahat ng ito ay isang pakana lamang para agawin ang mana, seryosong sabi ni Atty. Ramirez. Ginagamit ni Enya Alia ang kanyang pagiging ampon para kunin ang hindi sa kanya. Parang nahihilo si Alia. Ang lahat ay nakatingin sa kanya. Ang mga mata ni Mateo ay nakapako sa kanya, puno ng pagtatagumpay. Ang mga bulong-bulungan sa likod niya ay lumalakas. Gold digger, scammer, opportunist. Pakiramdam niya ay wala na siyang laban. Wala siyang ebidensya. Wala siyang sinumang pwedeng pagkakatiwalaan. Enya Alia de la Vega, may gusto ka bang sabihin? Tanong ng hukom. Nagtaas ng tingin si Alia. Bumuka ang kanyang bibig, ngunit walang lumabas na salita. Pakiramdam niya ay malalaglag siya sa kanyang kinaupuan. Nasaan ang lakas na naramdaman niya sa Tagaytay? Nasaan ang determinasyon? Maya-maya natapos ang pagdinig. Walang pinal na desisyon, ngunit malinaw na dehado si Alia. Lumabas siya ng korte, ang mga mamamahayag ay nakasunod sa kanya, may flash ng kamera, at tanong ng tanong. Naramdaman niya ang matinding pagkabigo at pagod. Nasaan na si Mang Tonyo? Bakit hindi pa niya nasusundan ang lead na yon? Ngunit paano? Paano siya makakakilos ng malaya kung palagi siyang sinusubaybayan? Habang naglalakad si Alia sa siksikang pasilyo, may huminto sa kanyang harapan. Isang binata, nasa late 20s, may suot na salamin at desente ang pananamit. May hawak itong briefcase. Hindi niya ito kilala. Ende de la Vega, tanong ng binata, ang boses ay mahinahon. Ako po si Marco Reyes. Empleyado po ako ng de la Vega Group. Nagulat si Alia. Reyes? Hindi naman siguro ito coincidence, di ba? Ano pong kailangan nyo? Tanong niya, nag-inat. Nakita ko po ang nangyari sa loob ng korte, sabi ni Marco, bahagyang ibinaba ang kanyang boses. May alam po ako. May mga bagay na hindi nyo pa po nalalaman. Ang ginagawa po ni Mateo, hindi po iyon tama. Nagtaas ng kilay si Alia. At bakit po ninyo ako tinutulungan? Hindi ko po kayang makita ang injustice, sagot ni Marco, ang kanyang mga mata ay seryoso. Matagal na pong may masamang ginagawa si Mateo sa kumpanya. At ang paraan po niya sa inyo sobra na po. Pero kailangan nating maging maingat. May mga tauhan po si Mateo sa loob ng kumpanya. Kahit sa korte.
Nagkaroon ng pag-asa sa dibdib ni Alia. Hindi siya nag-iisa. May gustong tumulong sa kanya. Ano po ang dapat kong gawin? Tanong ni Alia. Huwag po kayong magtitiwala kaagad, sabi ni Marco. Pero may kailangan po kayong hanapin. Isang lihim na diary ni Don Victor. Hindi po iyon ang formal na diary niya. Ito po ay nakatago sa loob ng isang drawer sa kanyang lumang desk. Nasa ilalim ng isang kahoy na panel. Nakita ko na po ang desk na yon, bulong ni Alia. May sulat po akong nakita doon. Mas malalim po doon, sabi ni Marco. Mayroon siyang itinago. Mga sulat niya para kay Elena. At isang bagay na magbubunyag ng isang malalim na sikreto ng pamilya de la Vega. Hindi iyon sapat para manalo sa kaso, pero magbibigay iyon ng ideya kung saan magsisimula. Mag-ingat po kayo. Alam ko na binabantayan kayo ni Mateo. Umalis si Marco, nagmadali. Naiwan si Alia, ang kanyang isip ay gulong-gulo, ngunit may bagong pag-asa. May diary? Mas malalim? Pagbalik ni Alia sa mansyon, muli siyang naramdaman ang pagmamanman ni Mateo. May mensaheng naghihintay sa kanyang kama. Isang solong puting rosas. At isang maliit na card, walang pangalan, ngunit may nakasulat, huwag kang maghukay ng nakaraan. Baka iba ang mahanap mo. L.A. Nanginginig si Alia. Alam ni Mateo na hinahanap niya ang katotohanan. At desidido itong pigilan siya. Ngunit hindi siya susuko. Lalo siyang naging matatag. Bumaba siya patungo sa dating silid-aralan ni Don Victor, ang lugar kung saan niya nakita ang lumang sulat. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa desk. Nagsimula siyang maghanap, sinisipat ang bawat pulgada ng desk. Lumang kahoy. Mabibigat na drawer. Walang kakaiba. Ngunit naaalala niya ang sinabi ni Marco sa ilalim ng isang kahoy na panel. Sinubukan niyang kalabitin ang bawat bahagi ng desk. Sa isang gilid, sa ilalim ng isa sa mga drawer, may naramdaman siyang bahagyang lumuwag. Pinilit niya itong buksan at sa wakas, isang maliit na panel ang nabuksan. Isang maliit na compartment, halos hindi makita. Sa loob, naroon ang isang lumang, hardbound na libro. Ito ay isang diary. At sa ilalim nito, isang lumang larawan na nakabaliktad. Kinuha niya ang larawan. Isang itim-puting larawan. Si Don Victor mas bata, nakangiti. At sa tabi niya, si Elena. Ang babae sa locket, ang babae sa larawang nakuha niya sa Tagaytay. Parehong-pareho. Masaya silang nakatingin sa isa't isa. Ngunit ang kumalabog sa kanyang dibdib ay hindi lamang ang larawan. Ito ay ang isang bagay na nasa likod ng larawan na nakapaskil sa compartment. Isang kakaibang simbol, parang isang tatoo. Isang tatsulok na may nakaukit na letrang A sa gitna. Hindi niya ito maintindihan. Ngunit naramdaman niya ang lamig sa kanyang likuran. Ito ba ang sinasabi ni Marco? May kakaiba sa pamilyang ito. Ang lumang diary ni Don Victor ay nagsimulang magbigay linaw sa dilim. Bawat pahina ay nagsasalaysay ng pagmamahalan niya at ni Elena, ang kanilang lihim na relasyon, at ang masakit na desisyon niyang itago si Alia para sa pangalan ng pamilya. Hindi ito ang nagbigay kay Alia ng legal na patunay, ngunit binigyan siya nito ng direksyon. At ang kakaibang simbolo na nakita niya sa likod ng larawan. Ito ang lumabas na tanda ng isang lumang pamilya sa Visayas na may koneksyon sa mga Reyes. Nagpasya si Alia na sumunod sa bawat pahiwatig. Sa tulong ni Marco, napalihim na nagbigay sa kanya ng impormasyon tungkol sa mga lumang kontak ng pamilya de la Vega, natuklasan niya ang pangalan ng isang matandang kaibigan ni Elena, isang manggagamot na nagngangalang Manang Petra, na naninirahan sa isang liblib na bayan sa Batangas. Sinabi ni Marco na si Manang Petra ang tanging pinagkakatiwalaan ni Elena noon. Muling lumabas si Alia mula sa mansyon, mas maingat kaysa dati. Ramdam niya ang pagmamanman ni Mateo, ang mga anino sa bawat sulok. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang pag-asa ang dala niya. Dala niya ang matinding pagnanais na makita ang kanyang ina, ang taong nagbigay sa kanya ng buhay. Ang paglalakbay patungong Batangas ay mahaba at nakakapagod. Ang bus na sinasakyan niya ay luma at maingay. Naramdaman ni Alia ang pagod sa kanyang katawan, ngunit ang kanyang isip ay gising na gising. Sa bawat kilometro, lumalapit siya sa katotohanan. Pagsapit niya sa bayan ng San Isidro, kinailangan niyang maglakad ng malayo. Ang kalye ay bako-bako at ang mga bahay ay maliliit.
Sa wakas, narating niya ang isang maliit na bahay, gawa sa kahoy at kawayan. Ang paligid ay tahimik, tanging huni ng mga ibon ang maririnig. Kumatok siya ng dahan-dahan. Bumukas ang pinto. Isang matandang babae, may balingkinitang katawan at mapungay na mga mata, ang sumalubong sa kanya. May hawak itong basket na puno ng mga halamang gamot. Manang Petra, tanong ni Alia, nanginginig ang boses. Nagulat ang matanda. Tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Ikaw nga. Pumasok ka, anak. Matagal na kitang hinihintay. Nagulat si Alia. Hinihintay? Paano? Ikinuwento ni Manang Petra na matagal na siyang alam tungkol kay Alia. Si Elena ang nagkwento. Dito siya nanirahan, Alia. Dito siya nagtago sa takot na balikan siya ng mga De La Vega, lalo na ng mga tauhan ni Mateo. Dahil ayaw niyang saktan ka. At doon, sa isang maliit na kama sa sulok ng silid, nakahiga ang isang babae. Payat. Marupok. Ang kanyang mga mata ay nanlalalim, ngunit ang kinang nito ay pamilyar. Ito ang mga mata na nakita niya sa mga lumang larawan. Ina, halos hindi makapaniwalang bulong ni Alia. Nagmulat ng mga mata ang babae. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Alia? Anak ko. Doon, sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni Alia ang init ng pagmamahal ng isang ina. Lumapit siya, lumuhod sa tabi ng kama. Inabuhay po kayo. Umiyak si Alia, at kasabay ng kanyang mga luha ay ang mga luha ni Elena. Niyakap niya ang kanyang ina, mahigpit, tila ayaw ng pakawalan. Ang paghahanap niya ay tapos na. Narito ang kanyang ina. Ang kanyang pamilya. Ikinuwento ni Elena ang kanyang kwento, putol-putol, habang nagpapahinga. Pinilit akong umalis ng Don Victor. Takot siya sa kanyang pamilya. Pero nangako siyang babalikan ako. Nangako siyang susuportahan ka. Ngunit nang isilang kita, hinabol ako. Nalaman ko na si Mateo. Mateo ang nakadiskubre sa atin. Gumawa siya ng paraan para mawala ako. Pinaniwala niya ang lahat na namatay ako sa aksidente. At ang lahat ng tulong pinansyal na ipinadala ni Don Victor para sa atin hindi ko iyon natanggap. Pinipigilan ako. Alam ni Mateo na buhay ako pero ginawa niya ang lahat para manatili akong nakatago. Takot ako, anak. Takot ako na balikan niya tayo. Lalo na ikaw. Naramdaman ni Alia ang matinding galit. Si Mateo. Si Mateo ang ugat ng lahat ng paghihirap nila. Pero, ina, sabi ni Alia, may kailangan tayong patunayan. Kailangan mong lumabas. Para sa mana. Para sa karangalan natin. May hawak ako, sabi ni Elena, ang kanyang boses ay nanginginig. Nag-iwan ako ng mga kopya ng mga liham ni Don Victor pati ang mga bank statement na nagpapakita na may perang ipinapadala sa akin na hindi ko natanggap. Mayroon akong diary, anak. Hindi ordinaryong diary. May mga pangalan ng mga taong tumulong kay Mateo sa kanyang mga lihim. At mayroon akong isang kopya ng isang lumang kasunduan sa negosyo ni Don Victor na nagpapakita ng isang malaking bahagi ng kayamanan ay galing sa isang iligal na transaksyon na kinasangkutan ni Mateo. Pinagtago ko ito. Sa isang lugar na hindi nila mahahanap. Kumislap ang mga mata ni Alia. Ito ang kailangan niya. Ito ang patunay. Ngunit bago pa sila makapagplano, isang malakas na tunog ng sasakyan ang narinig mula sa labas. Sunod-sunod na busina. At ang tunog ng mga yabag. Napatayo si Manang Petra, ang kanyang mukha ay puno ng takot. Nahanap nila tayo. Si Mateo. Tumayo si Alia, ang kanyang puso ay kumakabog. Ina, kailangan nating umalis dito. Ngunit si Elena ay mahina. Hindi niya kayang lumakad ng mabilis. Tara, ina. Hawakan mo ako. Narinig na niya ang mga boses mula sa labas. Hanapin niyo sila. Walang pwedeng makatakas. Niyakap ni Alia si Elena, halos buhatin ito. Nagmadali silang lumabas ng likod bahay, patungo sa siksikang halamanan. May daanan dyan sa likod, Alia, sabi ni Manang Petra, sabay abot kay Alia ng isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Ito ang naglalaman ng lahat. Ang pinakatago-tago ni Elena. Kinuha ni Alia ang kahon habang patuloy na inaakay si Elena. Ang mga yapak ng mga lalaki ay papalapit na. Dito. Nakita ko sila.
Ina, bilisan natin. Nagmamadali silang tumalon sa maliit na bakod. Naramdaman ni Aliyah ang matinding pagod, ngunit ang takot para sa kanyang ina ang nagtulak sa kanya. Ngunit sa gitna ng pagmamadali, naramdaman ni Elena ang pagkahilo. Sumandal siya kay Aliyah. Anak, ang puso ko, Nang biglang, naramdaman ni Elena ang matinding sakit sa dibdib. Napahawak siya sa kanyang dibdib at huminto. Ina, sigaw ni Aliyah. Bumagsak si Elena sa lupa, ang kanyang mukha ay namumutla. Ang maliit na kahon na hawak ni Aliyah ay nahulog mula sa kanyang kamay at bumukas. Lumabas ang mga lumang papel at isang kakaibang kwintas. Narinig niya ang boses ni Elena, mahina at halos mawala. Ito ang magpapatunay ng lahat. Ang totoo nasa loob niyan. Kasabay ng kanyang huling hininga, narinig ni Aliyah ang tunog ng mga yabag, papalapit ng papalapit. At ang tunog ng gulong ng sasakyan. Nakataas ang tingin niya. Isang anino ang lumitaw sa harapan nila. Isang lalaki, malaki at matangkad. Yumuko ito at dahan-dahan itong pinulot ang maliit na kahon na may lamang mga ebidensya. Ang mga mata ni Aliyah ay nanlaki sa gulat. Masyado na silang huli. Ang bawat segundo ay tila isang walang katapusang bangungot. Nakita ni Aliyah ang unti-unting paglisan ng buhay mula sa mga mata ni Elena, kasabay ng pagdampot ng malaking lalaki sa kahon na naglalaman ng lahat ng ebidensya. Ang kanyang mundo ay gumuho sa isang iglap. Ina, sigaw ni Aliyah, isang desperadong iyak. Binitawan niya ang halos walang buhay na katawan ni Elena at sinugod ang lalaki. Sinubukan niyang agawin ang kahon, ngunit malakas ang lalaki. Itinulak siya nito at bumagsak siya sa matigas na lupa. Naramdaman niya ang matinding kirot sa kanyang braso, ngunit mas matindi ang kirot sa kanyang puso. Hindi, sigaw niya, tumayo, ngunit huli na ang lahat. Sumakay ang lalaki at ang kanyang mga kasama sa itim na van. Narinig ni Aliyah ang busina ng sasakyan na umalis ng mabilis. Naglaho sila sa madilim na kalsada, dala ang kahon at ang lahat ng pag-asa ni Aliyah. Naiwan si Aliyah, nakaluhod sa tabi ng kanyang ina. Ang hangin ay malamig at ang kanyang mga luha ay umaagos ng walang patid. Ina, gumising ka. Ina, huwag mo akong iwan. Bulong niya habang niyugyog ang katawan ni Elena. Ngunit walang tugon. Ang kanyang ina na matagal niyang hinanap ay nawala na rin sa kanya. Muling nawala. Hindi niya ito naprotektahan. Hindi niya nakuha ang hustisya para dito. Nang biglang sa kanyang pagluluksa may naalala si Aliyah. Ang mga salita ni Elena, putol-putol habang naglalakad sila patungo sa ligtas na lugar. Nag-iwan ako ng mga kopya ng mga liham ni Don Victor pati ang mga bank statement na nagpapakita na may perang ipinapadala sa akin na hindi ko natanggap. Mayroon akong diary, anak. Hindi ordinaryong diary. May mga pangalan ng mga taong tumulong kay Mateo sa kanyang mga lihim. At mayroon akong isang kopya ng isang lumang kasunduan sa negosyo ni Don Victor, na nagpapakita ng isang malaking bahagi ng kayamanan ay galing sa isang iligal na transaksyon na kinasangkutan ni Mateo. Pinagtago ko ito sa isang lugar na hindi nila mahahanap. At ang huling salita ni Elena habang itinuturo ang kahon. Ito ang magpapatunay ng lahat. Ang totoo nasa loob niyan. Wala na ang kahon. Wala na ang kanyang ina. Ngunit ang mga salita ay nanatili. Ang bawat detalye. Ang ordinaryong diary. Ang kasunduan sa negosyo. Ang mga pangalan. Naramdaman ni Aliyah ang isang pamilyar na galit na unti-unting pumalit sa pagluluksa. Si Mateo. Si Mateo ang may kagagawa ng lahat. Hinding-hindi niya ito mapapatawad. Kailangan niyang umaksyon. Kaagad. Sa kabila ng kanyang pagod at sakit, tumayo si Aliyah. Pilit niyang pinunasan ang kanyang mga luha. Kung gusto ni Mateo ng digmaan, ibibigay niya. Agad na tinawagan ni Aliyah si Marco Reyes. Kahit gabi na, sumagot ito kaagad. Marco, nawala siya. Nawala si ina, at kinuha nila ang lahat ng ebidensya. Walang pag-aalinlangang sabi ni Aliyah, hindi na niya inalala ang pagiging maingat. Narinig niya ang paghinga ni Marco. Ano? Teka, Ina de la Vega, saan po kayo ngayon? Pupuntahan ko kayo. Ikinuwento ni Aliyah ang lahat, ang paghahanap sa kanyang ina, ang muling pagtatagpo, ang pagkawala ng kahon at ang huling pagbagsak ni Elena. Naramdaman ni Aliyah ang pagkabigo sa boses ni Marco.
Masamang balita yan, Ina de la Vega, sabi ni Marco. Pero kailangan nating kumalma. Kung alam niyo ang laman ng kahon, may pag-asa pa. Pero wala na si Ina, Marco. Paano tayo magpapatunay? Alam ko na mahirap, Ina de la Vega, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay naging maseryoso. Ngunit mayroon pa tayong baraha. Nakita niyo ang simbolo sa likod ng larawan, hindi ba? Ang tatsulok na may. Alam ko ang ibig sabihin niyan. Ito ang tanda ng isang sindikato sa Visayas na matagal ng kaalyado ng pamilya de la Vega. Mga transaksyon sa ilalim ng lupa. Ilegal na pagmimina. Alam ko na may koneksyon si Mateo doon. At alam ko na ginagamit niya ang koneksyon na ito para sa sarili niyang ambisyon. Nagulantang si Alia. Ilegal na transaksyon. Isang sindikato. Ang matandang kasunduan na binanggit ng inyong ina. Iyan ang ating susi, patuloy ni Marco. Nakatago iyan sa isang lihim na safe sa lumang opisina ni Don Victor sa kumpanya. Hindi alam ni Mateo ang code. Kailangan nating makuha yan. Pero paano? Kung patay na si ina at nakuha na nila ang lahat. Hindi ko alam kung anong pwedeng gawin ni Emma Mateo ngayon, Ina de la Vega, sabi ni Marco. Malamang ay ilalabas niya kayo sa korte bilang mga manloloko. Sisirain niya ang inyong pangalan sa publiko. Kaya kailangan nating kumilos ng mabilis. Hindi na natin pwede pang sayangin ang oras. Nang biglang, habang nag-uusap sila, bumukas ang cellphone ni Alia. Isang notification. Isang breaking news alert. Mateo de la Vega, ang lihim na anak ay isang malaking panloloko. Ang babaeng nagkukunwaring ina, patay na at isang peking identity. Naramdaman ni Alia ang paglamig ng kanyang dugo. Mabilis si Mateo. Sinisira na nito ang kanyang pangalan sa publiko. Tinawag siyang manloloko. Ang kanyang ina tinawag na peke. Galit. Matinding galit ang naramdaman ni Alia. Hindi na ito tungkol sa mana. Ito ay tungkol sa karangalan. Karangalan ng kanyang ina. Karangalan ng kanyang pagkatao. Hindi ko hahayaan, Marco, mariing sabi ni Alia, ang kanyang boses ay matigas, puno ng determinasyon. Hindi ko hahayaan na sirain niya ang alaala ng aking ina. Kahit ano ang mangyari, lalabanan ko siya. At kukunin ko ang matandang kasunduan na yan. Mag-ingat po kayo, Ina de la Vega, paalala ni Marco. Napakadelikado. Baka buhay pa si Elena. O baka hawak nila siya. Hindi natin alam. Nagsimulang maglakad si Alia pabalik sa bayan sa direksyon ng kalsada. Ang kanyang mga hakbang ay matatag. Ang kanyang puso ay puno ng sakit at puot. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, isang bagong Alia ang isinisilang. Isang Alia na hindi na magpapatalo. Alam niya na kailangan niyang hanapin ang matandang kasunduan. Kailangan niyang lumabas sa publiko. Kailangan niyang ipaglaban ang kanyang ina. At kailangan niyang ipakita sa lahat kung sino talaga si Mateo de la Vega. Habang naglalakad siya sa madilim na kalsada, narinig niya ang boses ni Elena sa kanyang isipan, mahina at malayo, ngunit puno ng pagmamahal. Anak, ang puso ko, kailangan mong lumaban para sa atin. Nang biglang, may malakas na ilaw ang tumama sa kanyang likuran. Isang mabilis na takbo ng makina. Narinig niya ang pag-ungol ng isang sasakyan na papalapit ng mabilis. Nilingon niya. Isang malaking itim na RC, walang ilaw. Papalapit sa kanya. Napakabilis. Hindi siya pwedeng tumakas. Nasa gitna siya ng kalsada. Ang ugong ng sasakyan ay tila isang nakamamatay na hayop na humahabol sa kanya. Sa huling sandali, buong lakas na nagpagulong si Alia sa gilid ng kalsada, huminto sa ilalim ng isang matalahib na damuhan. Naramdaman niya ang matalim na kalsada na pumunit sa kanyang balat, ngunit ang sakit ay walang-wala kumpara sa lamig na bumalot sa kanyang puso. Narinig niya ang biglang pagpreno ng itim na RC at ang pagbukas ng pinto nito. Saan siya nagpunta? Isang boses ng lalaki. Nagpipilit si Alia na huwag huminga, halos hindi na siya makagalaw. Narinig niya ang paglakad ng mga yapak sa gilid ng kalsada. Ilang segundo. O baka minuto. Ang mga yabag ay lumayo. Sa wakas, narinig niya ang pagpasok ng mga lalaki sa sasakyan at ang pag-alis ng Izzy. Ligtas siya. Pero anong kapalit? Nawala ang kanyang ina. Nawala ang lahat ng ebidensya. Lumabas si Alia mula sa pinagtataguan.
Ang gabi ay malamig at ang kanyang mga luha ay nagpatuloy sa pag-agos. Naglakad siya, walang direksyon, ang bawat hakbang ay mabigat. Kailangan niyang bumalik sa Batangas. Kailangan niyang malaman kung ano ang nangyari kay Elena. May pag-asa pa ba? Nakarating siya sa bahay ni Manang Petra. Doon, naroon pa rin ang katawan ni Elena, balot ng kumot. Ang mga pulis ay naroon na, iniimbestigahan ang lugar. Emma de la Vega, sabi ng isang pulis, ang boses ay seryoso. Ayon sa mga kapitbahay, may nakita silang itim na van na umalis ng mabilis. May hinala kaming may kumuha ng ilang gamit mula sa bahay bago dumating ang ambulansya. Tumango si Alia, ang kanyang lalamunan ay masikip. Wala siyang masabi. Ang lahat ay tila isang masamang panaginip. Ang kanyang ina ay wala na. Ang ebidensya ay wala na. Pagbalik ni Alia sa mansyon, sinalubong siya ng nag-init na balita. Sa lahat ng channel sari, sa lahat ng pahayagan, ang mukha niya ang nasa headline. Mateo de la Vega ang nagsasalita sa isang press conference, may ngisi sa labi. Ang lahat ng ito ay isang malaking kasinungalingan, sabi ni Mateo sa mga mamamahayag, ang boses ay puno ng galit na hindi totoo. Ang babaeng nagpakilalang Elena Reyes ay isang peking identity. Isang impostor. Si Enea Alia de la Vega ay kasabwat sa panlolokong ito para makuha ang mana na hindi sa kanya. Gagamitin namin ang lahat ng legal na paraan para protektahan ang pangalan ng pamilya de la Vega at ang aming mana. Parang may sumipa sa sikmura ni Alia. Nagpatuloy ang press conference, ipinapakita ang mga larawan ni Elena mula sa ospital, ang kanyang mukha ay malubha. Ang mga mamamahayag ay nagtatanong, at sinasagot ni Mateo ang lahat ng may matinding kumpiyansa, binababa ang kanyang reputasyon at ang alaala ng kanyang ina. Naramdaman ni Alia ang pagtaas ng kanyang galit. Pero kasabay noon, ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa. Walang silbi ang galit kung wala siyang laban. Dumating ang araw ng susunod na pagdinig sa korte. Ang silid ay puno pa rin, ngunit ang mga mata ng lahat ay nakapako kay Alia, puno ng pagdududa. Enda de la Vega, may bago po tayong ebidensya mula sa kalaban, pabulong na sabi ni Atty. Cruz, ang kanyang mukha ay pagod. Isang affidavit mula sa pulisya na nagsasabi na walang natagpuan na anumang dokumento o ebidensya mula sa bahay kung saan natagpuan ang inyong ina. At ang medical report ay nagpapakita na ang kanyang kalusugan ay matagal ng delikado. Mukhang pinaplano na nila na palitawin na nag-orchestrate kayo ng lahat at ang matanda ang inyong ginamit. Nilingon ni Alia si Mateo. Nakangisi ito. Puno ng pagtatagumpay. Ang mga mata nito ay nagsasabing talo ka na. Ang abogado ni Mateo ay patuloy sa paglalatag ng mga peking ebidensya ng mga kasinungalingan. Wala siyang nakitang paraan para lumaban. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Enda de la Vega, wala po tayong laban, pabulong na sabi ni Atty. Cruz. Kung wala po tayong physical evidence at witness, ibabasura lang ng korte ang kaso. Enda de la Vega, kailangan po nating isuko ang kaso. Delikado na po ito sa inyo. Baka balikan pa kayo ni MM Mateo. Umiinit ang kanyang mga mata. Sukuan? Pagkatapos ng lahat ng nangyari. Pagkatapos mamatay ng kanyang ina. Pagkatapos lokohin ang publiko ni Mateo. Hindi. Hinding-hindi. Umuwi si Alia sa mansyon, ang bawat hakbang ay mabigat. Ang kanyang kaluluwa ay puno ng pighati. Naligo siya at pilit na inalis ang amoy ng usok at alikabok sa kanya. Matagal siyang nakaupo sa kanyang kama, walang iniisip. Nang biglang bumukas ang pinto. Nakita niya si Mateo, nakatayo sa harap niya. Ang kanyang ngisi ay mas malapad kaysa dati. May hawak ito sa kamay, isang bagay na pamilyar. Ang kahon. Ang kahon na naglalaman ng mga ebidensya ni Elena. Akala mo ba makakakuha ka ng kung anuman, Alia? Sarkastikong sabi ni Mateo, habang dahan-dahang hinahawakan ang kahon. Walang-wala ka. Walang makapagliligtas sa'yo. Ang lahat ng ebidensya mo nasa akin na. At ang iyong ina isa lang siyang sagabal. Ikaw ang may kagagawa ng lahat, sigaw ni Alia, tumayo, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Ikaw ang pumatay sa kanya. Ikaw ang sumira sa lahat. Humalakhak si Mateo. Ako? Hindi ko siya pinatay. Mahina siya. Pero, ako ang nagbigay ng huling sipa para masiguro na hindi na siya makakaistorbo. At ang mga ebidensya na yan? Wala silbi.
Nakuha ko na ang lahat. Kinilabutan si Alia. Ang mga salita ni Mateo. Ang pagtanggap nito. Isang demonyo. Hindi mo pa ako natatalo, Mateo, mariing sabi ni Alia. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng matinding galit at determinasyon. Naalala niya ang huling salita ni Don Victor, ang paghingi nito ng tawad, ang pagnanais nitong ituwid ang lahat. Naalala niya ang mukha ni Elena, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang sakripisyo. Hindi siya pwedeng sumuko. Hindi ito para sa pera. Ito ay para sa kanila. Para sa katotohanan. Kung ako ang kikitil sa'yo, Alia, sabi ni Mateo, lumapit sa kanya, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Hinding-hindi mo makukuha ang mana na yan. Ngunit sa mga mata ni Alia, wala nang takot. Tanging apoy. Hindi. Hindi pa tayo tapos, Mateo, mariing sabi ni Alia, nakatitig sa mga mata nito. Naglakad papalayo si Mateo, nagtatawanan, bitbit ang kahon. Naiwan si Alia, nakatayo sa gitna ng kanyang kwarto, puno ng galit at peghati. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang cellphone. Isang unknown number. Binuksan niya ito. Isang boses. Mahina. Halos hindi marinig. Ngunit kilalang-kilala niya ang boses na yon. Si Elena. Anak ni. Bulong ng boses ni Elena, tila galing sa malayo. Hindi ako patay. Hindi ko alam kung nasaan ako. Pero may itinago ako. Ang code 6729G. Naputol ang tawag. Ang boses ni Elena sa telepono, mahina, putol-putol, ngunit buhay, ay isang kuryenteng dumaloy sa buong katawan ni Alia. Ang code 6729G. Iyon ang huling salita bago tuluyang naputol ang tawag. Hindi patay ang kanyang ina. Hawak siya. At may code. Mataman siyang nag-isip. 6729. Isang code. Para saan? Naalala niya ang sinabi ni Marco tungkol sa isang lihim na safe sa lumang opisina ni Don Victor sa De La Vega Corporate Building. Hindi alam ni Mateo ang code. Ito kaya? Hindi na nag-aksaya ng oras si Alia. Tinawagan niya kaagad si Marco. Ikinuwento niya ang tungkol sa tawag. 6729, ulit ni Marco, ang boses ay puno ng pag-asa. Iyan ang huling code na alam ni Don Victor sa kanyang personal na safe. Kakaunti lang ang nakakaalam niyan, Ime de la Vega. Ito ang pagkakataon natin. Pero paano tayo makakapasok? Hindi ako papayagan ni Mateo na lumapit sa opisina. May susi ako sa lumang storage room sa basement ng building. Doon tayo dadaan, sabi ni Marco. Gagawin ko ang lahat para makatulong. Ngayon na. Sa hating gabi. Kasi bukas ang huling pagdinig sa korte. Ito na ang huling pagkakataon. Sa hating gabi, palihim na pumunta si Alia sa De La Vega Corporate Building. Ang gabi ay madilim at tahimik, ang bawat anino ay tila may nagkukubli. Sinalubong siya ni Marco sa likod na bahagi ng building. Ang kanyang puso ay kumakabog. Para itong isang misyon. Mag-ingat po kayo, Ina Alia, bulong ni Marco. Alam kong may gwardiya si Mateo sa mga importanteng bahagi ng opisina. Dapat tayong maging mabilis. Pumasok sila sa madilim na basement at dahan-dahang umakyat sa hagdan. Ang opisina ni Don Victor ay nasa itaas na palapag. Maingat silang naglakad, halos hindi humihinga. Nakita nila ang mga CCTV camera, ngunit alam ni Marco kung paano umiwas sa mga blind spot. Narating nila ang lumang opisina. May nakakabit na maliit na alarm system. Pilit na binuksan ni Marco, ang kanyang kamay ay nanginginig. Sa wakas, isang maliit na click. Pumasok sila. Ang opisina ay madilim at puno ng alikabok, tila matagal nang hindi nagagamit. Direktang naglakad si Marco patungo sa likod ng malaking bookshelf. May nakita silang maliit na safe, halos hindi makita. Ito po iyon, bulong ni Marco. Inabot ni Alia ang keypad. 6, 7, 2, 9. Nag-click. Bumukas ang safe. Sa loob, may isang lumang metal na kahon. Binuksan niya ito nang nanginginig ang kamay. Isang lumang recording device, isang tape recorder, at isang bungkos ng mga papel na nakagapos ng lumang ribbon. Kinuha ni Alia ang pinakatumpok na dokumento. Isa itong kopya ng orihinal na testamento ni Don Victor, mas detalyado, mas tiyak. Mas malaki ang bahagi para sa kanya.
At may malinaw na pagbanggit kay Elena Reyes bilang kanyang tunay na ina. At sa likod ng testamento, may nakasulat na isang bagay na mas makabagbag damdamin, isang kasunduan na nagpapakita ng iligal na transaksyon sa pagitan ng De La Vega Group at ng isang sindikato sa Visayas, na may pirma ni Mateo. Ito ang kasunduan na binanggit ni Elena. Ngunit ang pinakagulat sa lahat ay ang lumang tape recorder. Sa isang piraso ng papel na nakakabit dito, may sulat kamay ni Don Victor, ang katotohanan. Hindi na nag-aksaya ng oras si Alia. Alam niya kung ano ang kailangan niyang gawin. Kinabukasan, ang korte ay mas masikip kaysa dati. Ang mga mamamahayag ay nagkukumpol sa labas. Ang mga kapatid ni Mateo ay naroon, kasama ang kanilang mga abogado. At si Mateo. Nakaupo ito ng buong kumpiyansa, ang kanyang ngisi ay mas malawak kaysa dati. Alam niyang wala ng ebidensya si Alia. Handa na po ba kayo, Ina de la Vega? Tanong ni Atty. Cruz, ang kanyang boses ay puno ng pagdududa. Wala pa rin tayong patunay na buhay ang inyong ina. Tumango si Alia, ang kanyang mga mata ay nanunuot sa bawat detalye ng korte. Nakita niya si Clarissa, ang personal assistant ni Mateo, nakaupo sa likod, balisa. May ipipresenta po akong bagong ebidensya, kamahalan, matapang na sabi ni Alia, tumayo. Nagulat si Mateo. Objection. Ang lahat ng ebidensya ng akusado ay nasuri na. Ito ay isang panloloko. Hayaan mo siyang magsalita, sabi ng hukom. Iprinsenta ang inyong ebidensya, Ina de la Vega. Lumapit si Alia sa mikropono. Kinabahan siya, ngunit ang alaala ng kanyang ina ang nagtulak sa kanya. Ang una ko pong ebidensya ay ito. Ipinakita niya ang tape recorder. Ito po ay naglalaman ng boses ng aking ina, si Elena Reyes, na nagpapatunay na siya ay buhay pa. Nirecord niya ito bago siya nawala. Pinlay ni Alia ang recording. Mahina ang boses ni Elena, ngunit malinaw ang kanyang mga salita. Ang kanyang mga salita sa telepono. 6-7-2. Nagbulungan ang lahat. Ang mukha ni Mateo ay namutla. Hindi siya makapaniwala. At ito po ang mas importante, sabi ni Alia habang kinukuha ang bungkos ng mga papel. Ang orihinal na testamento ni Don Victor de la Vega. Ang testamento na binago ni Mateo de la Vega para masigurong siya ang makakakuha ng lahat. At ang patunay ng iligal na transaksyon na kinasangkutan niya. Sumabog ang korte. Nagsimulang magsalita ang abogado ni Mateo. Lahat po ng iyan ay peking ebidensya. Walang batayan. Hindi po, kamahalan. Biglang, isang boses ang narinig mula sa likuran. Ang lahat po ng sinasabi ni Alia de la Vega ay totoo. Nagulantang ang lahat. Nakita nila si Clarissa, ang personal assistant ni Mateo, nakatayo. Ang kanyang mukha ay puno ng takot, ngunit puno rin ng determinasyon. Clarissa! Ano ang ginagawa mo? Sigaw ni Mateo, ang kanyang mukha ay namumula. Hindi ko na po kaya, sir, sigaw ni Clarissa, ang kanyang boses ay nanginginig. Naging kasabwat po ako sa mga kasinungalingan niyo. Sa pagnanakaw ng mana. Sa pagpapahirap kay Elena Reyes. Lahat po ay alam ko. Minanipula ninyo si Don Victor. Ginawa ninyo ang lahat para mawala si Elena Reyes. Para hindi malaman ang katotohanan. Inabot ni Clarissa ang kanyang kamay, may hawak itong ESC drive. May mga recording po ako. Mga recording ng lahat ng pag-uusap namin, ng lahat ng utos ninyo. Patunay po ito sa inyong mga plano. Plano ninyong sirain si Elena Reyes. Plano ninyong patayin si Alia. Nagulantang ang korte. Ang mga mamamahayag ay nag-uunahan sa pagkuha ng larawan. Kasabwat. Hindi ko siya pinagkakatiwalaan. Isang traidor, sigaw ni Mateo, tumayo at tinuro si Clarissa. Ngunit huli na ang lahat. Kinuha ng abogado ni Alia ang ESC drive. Ipinresinta ito sa korte. Nag-umpisa ang pag-play ng recording. Ang boses ni Mateo. Ang kanyang mga utos. Ang kanyang pagtanggap sa paghahanap kay Elena, ang pagpigil sa mga pera ni Don Victor, ang pagpaplanong pagpapahamak kay Alia. Hindi na nakasagot si Mateo. Ang kanyang mukha ay namumutla at ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Kinabahan siya. Nahuli siya. Arestuhin siya, utos ng hukom. Hindi nakapalag si Mateo. Ang kanyang mga tauhan ay wala doon. Ang kanyang kapangyarihan ay naglaho.
Habang inilalabas siya ng mga pulis, nakita niya si Alia. Ang mga mata ni Mateo ay puno ng matinding galit, puot, at pagtataksil. Walang pagtatagumpay. Puro galit. Ngunit si Alia, nakatayo siya doon, sa gitna ng silid, sa gitna ng kislap ng mga kamera. Ang kanyang mga mata ay walang luha. Tanging pagod at isang malalim na pakiramdam ng kapayapaan. Napanalo niya ang laban. Hindi para sa pera, kundi para sa katotohanan. Naramdaman ni Alia ang isang bahagyang haplos sa kanyang balikat. Nilingon niya. Nakita niya si Elena, nakatayo sa likuran niya, mahina, ngunit may ngiti sa labi. May kasama itong nurse at si Marco. Mukhang kagagaling lang mula sa ospital. Ina, bulong ni Alia. Niyakap niya ang kanyang ina. Ang mainit na yakap ni Elena ay nagbigay sa kanya ng kapayapaan. Ito ang kanyang pamilya. Ito ang kanyang tahanan. Ngayon, ano na ang plano mo, anak? Tanong ni Elena, ang boses ay puno ng pagmamahal at pag-asa. Ang mansyon ng mga De La Vega ay hindi na isang gintong kulungan para kay Alia. Ito na ngayon ang kanyang tahanan, at sa bawat sulok nito, nararamdaman niya ang presensya ng kapayapaan at pag-asa. Lumipas ang mga linggo matapos ang pagbagsak ni Mateo, at ang bawat araw ay nagdadala ng bagong simula. Ang paglilitis kay Mateo ay nagpatuloy, ngunit sa pagkakataong ito, puno na ng katarungan. Ang mga ebidensya mula sa lihim na safe ni Don Victor, ang testimonya ni Clarissa, at ang boses ni Elena sa recording ay sapat na para patunayan ang kanyang mga krimen. Ang buong Pilipinas ay nagulantang sa iskandalo ng pamilya De La Vega, ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang bagong hero ang sumikat, si Alia. Sa huling araw ng paglilitis, naroon si Alia. Nakaupo siya sa harap, kasama si Elena, na kahit mahina pa ay pilit na sumama upang masaksihan ang wakas. Bumasa ang hukom ng desisyon. Sa lahat ng mga ebidensyang iprinisinta sa korte, napatunayan na si Mateo De La Vega ay nagkasala sa mga kaso ng panloloko, pagtatago ng ebidensya, pagbabanta, at pagtatangka sa buhay. Naramdaman ni Alia ang paghinto ng kanyang paghinga. Hinahatulan ng korte si Mateo De La Vega na makulong habang buhay at magbayad ng multa sa lahat ng kanyang mga biktima. Bumagsak ang martilyo ng hukom. Ang mga kaganapan ay mabilis. Kinailangan ng mga gwardiya na pilit na ilabas si Mateo mula sa korte. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit, hindi ng pagsisisi. Nakatitig ito kay Alia, ang kanyang mga mata ay nanlilisik, tila ng angako ng paghihiganti. Ngunit ngayon, hindi na natatakot si Alia. Ang galit ni Mateo ay parang huling hininga na ng isang natalong demonyo. Ang kanyang kapangyarihan ay naglaho na. Nakahinga ng malalim si Alia. Tapos na ang lahat. Kinabukasan, sa mansyon ng mga De La Vega, bumangon si Alia nang may ngiti sa labi. Ang sikat ng araw ay sumisilay sa kanyang silid. Hindi na niya nararamdaman ang bigat ng nakaraan. Bumaba siya sa kusina. Nakita niya si Elena, nakaupo sa hapagkainan, umiinom ng kape. Ang kanyang ina ay unti-unting lumalakas. Ang kanyang mga mata ay hindi na malungkot, kundi puno ng pag-asa. Ang kanilang mga usapan ay puno ng mga kwento, mga alaala na nawala sa paglipas ng panahon. Ikinuwento ni Elena ang kanyang buhay sa Tagaytay, ang kanyang pangarap na magkaroon ng maliit na hardin. Ikinuwento ni Alia ang kanyang buhay sa ampunan, ang kanyang pagiging uhaw sa pagmamahal. Sa bawat kwento, lumalalim ang kanilang koneksyon. Anak, sabi ni Elena, hinawakan ang kamay ni Alia. Hindi ko akalain na makikita pa kita. Salamat sa paghanap mo sa akin. At sa paglaban mo para sa atin. Masaya po ako na nakita ko kayo, ina, sabi ni Alia, ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng kagalakan. Kayo ang tunay kong pamilya. Hindi ko hahayaan na mawala kayo sa akin muli. Sa mga sumunod na linggo, sinimulan ni Alia ang pagbabago sa mansyon. Ito ang naging kanlungan ng kanyang ina. Dinala niya si Manang Petra upang makasama nila para maalagaan si Elena. Ang De La Vega Group ay sumailalim sa matinding pagbabago. Sa tulong ni Marco, inayos niya ang lahat ng mga iligal na transaksyon at inalis ang lahat ng mga kasabwat ni Mateo. Naging mas malinis at mas transparent ang operasyon ng kumpanya. Ngunit ang pinakamalaking desisyon ni Alia ay ang paggamit niya ng mana ni Don Victor. Isang araw, nagbigay siya ng isang press conference. Hindi sa mansyon, kundi sa isang foundation na nagbibigay ng tulong sa mga batang ulila. Nakatayo siya sa harap ng mga mamamahayag,
kasama si Elena sa kanyang tabi, may ngiti sa labi. Hindi po madali ang aking pinagdaanan, simula ni Alia, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng kumpiyansa. Ngunit sa gitna ng lahat ng kaguluhan, natuklasan ko ang halaga ng pamilya, ng katotohanan, at ng pagpapatawad. Ang kayamanan po na ipinamana sa akin ng aking ama, si Don Victor de la Vega, ay hindi ko po gagamitin para sa pansarili kong kapakanan. Nagulantang ang mga mamamahayag. Nais ko pong ipahayag na itatatag ko ang Elena Reyes Foundation, patuloy ni Alia, habang tinignan si Elena. Ngumiti ang kanyang ina. Ang foundation na ito ay magbibigay ng tulong sa mga kababaihang tulad ng aking ina, na pinilit na mahiwalay sa kanilang mga anak dahil sa mga pangyayari na wala silang kontrol. At magbibigay din po kami ng scholarship at suporta sa mga batang ulila, na tulad ko, ay nangangarap na magkaroon ng pag-asa sa buhay. At para po sa pangalan ng pamilya de la Vega, sabi ni Alia, patuloy po nating lilinisin ang pangalan nito. Magtatatag po tayo ng mga proyekto para sa komunidad, mga proyektong magbibigay ng trabaho at pag-asa sa mga mahihirap. Dahil naniniwala po ako na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa halaga ng lupa o ginto, kundi sa dami ng buhay na kaya nating baguhin. Naniniwala po ako na ang pagpapatawad ay hindi lang para sa iba, kundi para rin sa sarili. Upang tuluyang maghilom ang sugat ng nakaraan. Nagsimulang magpalakpakan ang mga mamamahayag. Ngumiti si Alia. Hindi na siya ang Alia na laging nakayuko at natatakot. Siya na ngayon si Alia de la Vega, isang babaeng matatag, may prinsipyo at puno ng pagmamahal. Sa isang tahimik na gabi, nakaupo si Alia sa balkonahe ng mansyon. Ang sariwang hangin ng Tagaytay ay humahaplos sa kanyang mukha. Naramdaman niya ang kapayapaan na matagal niyang hinahanap. Sa loob ng mansyon, nakita niya si Elena, nakaupo sa isang silya sa tabi ng fireplace, nagbabasa ng libro, may ngiti sa labi. Ang lahat ng paghati. Ang lahat ng takot. Ang lahat ng pagtataksil. Nagtapos na. Ang kanyang buhay ay isang mahabang paglalakbay mula sa kadiliman patungo sa liwanag. Natagpuan niya ang kanyang pagkakakilanlan, hindi sa kanyang pangalan, kundi sa kanyang pagkatao. Natagpuan niya ang kanyang pamilya, hindi sa dugo, kundi sa pagmamahal at pagpapatawad. Natagpuan niya ang kanyang lugar sa mundo, hindi sa kayamanan, kundi sa pagbibigay. Napabuntong hininga si Alia, ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Ang mansyon ng mga de la Vega ay hindi na isang gintong kulungan. Ito na ang kanyang tahanan. Isang tahanan na puno ng pag-ibig, pagpapatawad, at bagong simula. Ang halaga ng isang pamilya ay hindi kailanman matutumbasan ng anumang yaman. Ito ay matatagpuan sa pagmamahal na ibinibigay, sa pagpapatawad na iniaalay, at sa mga pangarap na sama-samang binubuo. At doon, sa gitna ng kapayapaan, alam ni Alia na ito na ang tunay na pagwawakas ng kanyang kwento. Ang simula ng kanyang bagong buhay. At dito nagtatapos ang kwento ni Alia at Elena, isang kwento ng pagbangon at paghahanap ng tunay na pagmamahal at pagpapatawad. Sa inyong mga minamahal naming tagapakinig, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po sa paglalaan nyo ng oras na samahan kami sa bawat kabanata ng buhay ni Alia. Ang pagsusulat ng kwentong ito ay isang emosyonal na paglalakbay para sa akin, mula sa simpleng ideya, dahan-dahan nating binuhay ang bawat karakter, bawat eksena, at bawat twist na sumubok sa kanilang katatagan. Sana'y naramdaman nyo ang bawat luha, bawat galit, bawat pag-asa, at bawat pagpapatawad na pinagdaanan ni Alia, pati na rin ang unti-unting paghilom ng kanyang puso at ng kanyang ina. Ang kwentong ito ay higit pa sa simpleng pag-ibig at labanan sa mana. Ito ay paalala na ang tunay na pamilya ay hindi lamang sa dugo na susukat, kundi sa pagmamahal, pag-unawa, at pagpapatawad. Ang pagbangon mula sa kahirapan, ang paghahanap ng pagkakakilanlan, at ang tapang na humarap sa katotohanan, iyan ang mga mensaheng nais naming ibahagi sa inyo. At higit sa lahat, ang kapangyarihan ng pagpapatawad upang hilumin ang nakaraan at magsimula ng panibagong buhay. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, inaanyayahan namin kayo na ibahagi ang inyong mga saloobin at damdamin sa comment section. Ang inyong mga reaksyon ang aming inspirasyon upang patuloy na lumikha ng mga kwentong pumupukaw ng damdamin at nagbibigay ng pag-asa. Maraming salamat muli sa pagiging bahagi ng aming biyahe. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento.